Kakausapin mo yung nanay ni Kayla kung papayag at magsasama raw muna sila sa isang bubong para magkakilanlan silang mabuti sa isa't isa. Kung compatible ba sila, yun ang ibig niya sabihin sa pahayag niya. Ikaw, ano bang ano mo? Bong, marinig ko yung sasabihin mo. Gusto ko na samayan na siya. Yung tungkol naman sa inyo ni Bong, para matapos na tayo. Ayun Bong, anong sabi ni nanay? Ano mo na, ipasya nyo? Pumapayag ba kayo, hindi? Ito si Kayla. Nangangalakal at hindi ganun ka-stable ang kanyang kaisipan. Isa siya sa mga natulungan ng aking anak na si Papa Dins, isang charity vlogger. At sa maraming pagkakataon, sinikap ng buong team na siya ay maipagamot o madalas sa isang espesyalista para maresetahan ng tamang gamot. Sa awat tulong ng Panginoon Diyos ay unti-unting umigi ang kanyang kalagayan. Marami ng serye ng mga pag-vlog na naging takbo ng istorya ng buhay ng isang Kayla. At ngayon nga ay kapansin-pansin na malaki na ang naging development. At ito naman si Bong, siya ring nangangalakal. Ang kaibahan lang ng kanilang istorya, si Bong ay lubos na ulila at walang kamag-anak na gustong magmalasakit. Nalulong sa labis na pag-inom ng alak at gayon din sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Siya naman ang natulungan ng inyong abang lingkod bilang isang charity vlogger. May mga pagkakataon na siya ay pinarehab na natin at gayon din pinakonsulta sa espesyalista. Kaya lang, paulit-ulit ang senaryo. Sabi ng mga komento, ang tanging makakapagbago raw kay Bong ay ang pagkakaroon ng minamahal. Para magtino. At sa pagkakataong ito, itong dalawa, ay mayroong mahalagang bagay na inihayag sa akin. Ito na kaya ang magiging simula ng tuluyang pagbabago ng kanilang sitwasyon at pagbabago ng kanilang gawi dahil sa tinatawag na pagmamahal o pag-ibig. Love conquers all. Love is grace that transcends any kind of injustice in the end. Tara po at ating subaybayan ang pagtahak ng dalawang ito sa panibagong yugto ng kanilang buhay.
Una sa tulong at awa ng Panginoon Diyos at sa gabay ng mga tao nga nagmamahal at totoong nagmamalasakit sa kanila. Uy, huwag kaya sabot mo! Paano pa niya? Hindi pa naman. Palaman. Hila, baka di na makabas dito yan. Bakit hindi naman lalaman yun? Sanay na. Ikulong kaya ano para sanay ka na rin, hindi ka na rin lumabas. Ano ito, Ma? Asin mo ka. Ha? Asin. Ang dami. Asin? Oo, pero nilagay ko sa akin asin. Ang sako? Basta asin yan dyan. Sa akong Gamit maliit. ano yan, pantasin. Saan ito ilalagay? Yes. Dito? Isasalin ko siya sa ano, Sa? lagyan na. Marami pa tayong asin na. Ayoko kasi ng ano. Ha? Basta yung asin, gusto ko lagi marami sa ay. Di ba dapat bigas yung marami sa asin? Yeah. Yes lang. Ano ang ibusal natin? Inipin ko itong ano. Ito, patanghon. Sa panghon na may... Sa panghon. Hindi ko naman naman pray. Baka makita lulukuhin ng bihira. Pinakasalan ng akit eh. Akin ako. Di mo kaya? Baka nila. Ako. Lala, ako na be. Kaya mo be? Ay, very good ah. Kaya nga. Kaya be. Try ngayon doon sa ano. Nanay ni Kayla. Kaya rin. Ano si Bong? Bong! Nandun. Eh, Bong! Ay! Ano yata yun niya? Ay, parang alam ko rin papaupa na yata yung ano. Aalis na yata yun. Ngayon? Hindi ko lang alam kung yung pag-alis namin ni Pap. Pagsundo. Martes ngayon eh. Hindi. Hindi ko siguro. Alam naman ni Ate Kayla yung pecha nun eh. Kaya gusto sana nang uwi. Hawakan ko naman, hawak ko naman. Hawak mo nga, sabi ko nga eh. Salamat ah. Akin ba ito lahat? Baka meron pa. Shout out mo.
siya. Balik ka ulit. Meron pa. Apo. Lapit. Uy, naka-ready na. Alright, Kain na. So yummy. Kaya tayo. Yummy. Pinagluto na ito. Ikaw pinagluto niyan. Uy. Kunti niya na ano? At ang dami niya, no? At ang dami. Ang dami mo sinabi. Eh, dami akong sinahod eh. Sana all. Kanina yan. Hindi, ano, kay Miss Jam. Kakay jam. Ibig mo sabihin, rider ka na ngayon ng Hatid shop. mo rin sa balkon. GNT. Hatid mo sa balkon. Shopee. Mag-pray muna tayo para makakain. Oh, mamaya, lagay mo na doon. Mamaya, daan na lang doon kay Jam. Lahat ba yan kay Jam? Yeah, po. Baka mga... Baka yung ano yun pa, yung kasal. mga accessories na sa giveaways. So, ganito na. Papa-unboxing ko yun sa kanya. Saan ka pupunta? Gugugas akong kamay ah. Kasi minawakan ako kanina. Abong, ikaw na mag-pray. Ding, ikaw na ding. Diyan na. Panginoon namin Diyos, maghanap ko ang malapit sa inyo. Hingin po namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Dakila po namin ito. Tagapagligtas. Amen. 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 Alright. Kain po mga business. Biglang umihiya. Oh. Kain po. Kain po. Ayun na. Tayo mga kabisnes at pupunta tayo sa... Papa, ayaw kanin pa. Ha? Ayaw kanin. Ayaw mo ng kanin? No. Talaga lang? Yes. No, yes. Magkasota mo na lang ako pa. Parang hindi naman ako naniniwala. Nag-i-digest yata si ate ah. Oo, gusto ko nga ako sa atin. Ah, Mga kabisnes, kain po tayo. Breakfast. breakfast tayo mga kabisnes. Yes. Pag... Bong, kaway ka nga. Ay, hindi kita. Ano nga ako na... Linis mo konti Hindi. na. Atras. Ayun, kita na sa bong. Ayan, Kita okay. na siya pa. Yan. Kita rin ako eh. Hello po mga ka-business. Kain po Tayo tayo. to, akin ba to? Yes. Good morning. Ayun Ay, kay mga Kayla. makukupal. Mga kabisnes, utang mo no. Service po Serving na yan. food daw, burnok. Service spoon. Ito, ito, ito. Oo, oo. Ito, ito, be. Ayun na po. Kayla, alam niya oh, serving food no. Oo nga, service po. Galing. Si Burnok, hindi alam. Kain po! Kailangan maabutan natin si nanay ni Kayla kasi matinding usapan Kayo ito ako ka mamaya. Mahaba. Di ba mahal si nanay kay Malia? Ay, hindi pa. Ay naku, ito. Ay, si Maru! Amaro? Bong. Maru! Ay, andyan ba po si Amaro? Maru! Nandiyan ba? Kasi na to, dito na kaso daw eh. Ay, Ang may kaso sakit? nakita ko kanina. Masakit po ang ngipin kayo. Bigyan ko lang kagahapon ng tumutsip pa eh. Hmm? Kasi nga masakit ang ipin. Oh. Di, pinapakain ko sa niya. Hindi mo daw siya kaya kasi masakit ang ipin. Naku, dapat may pabunot na. Gamot. Sarap na tutangon. Sarap, no? Talaga. Si ate nagluto si ate. Yes. Opo. Yes. Si Tay nga nagsama ako nagtimpla. Timpla ng mga ka-business. Yes. O, dong. Tutang ho na Bong. Sige. Sabi ko kay Kayla, gusto mo hotdog kay? Oo daw. Mauna na kaming mag-almusal po kasi alis kami maaga. Yung mga bata eh, tinira na lang. Bale, dadali ko na po yung damit ko, tapos susunod na lang na ano. Ha? O ikaw. Ayun, Okay na okay yun. ah. Kasi ang purpose naman natin ay kakausapin ng nanay mo eh. Ako. Hindi pa naman natin alam kung papayag. Di ba? Bahala na kayo makipag-usap dalawa. Basta i-introduce ko kayo at sabihin ko kung ano yung sinabi sa akin ni Bong. Tapos pag tinanong kayo nang bahala magpaliwanag ha. Okay. Abong. Anong gusto mo? Itlog. Kaya mo ka itlog. Grabe, pa-serving spoon pa.
Ako nga, katinidor na. Grabe ang init. Ay, Nasotangon. Sarap. ininis mo? Sobrang init nga, no? Hindi naman. Basta ka mainit. Ba't ganun? Tsaka sakto lang. Sa kanya napasok ka nga eh. Mainit lang pero hindi naman ganun kainit. Tikman mo to. Baka sabihin mo na ito sinungaling ako. Hanggang ilalim ah. Ang init nga. Pasok kaya? Mm-hmm. Baka nalapos yung ano mo yan, wala. Tsaka hindi lang. Hindi na masyado mainit eh. Joke lang daw, joke lang. Joke lang. Asan si Amaro? May pasok hindi ba anak? Ay, di siya papasok? Hindi po siya pumasok. Lipo mo nga sa okay. bit. Kawawa Sabi naman. mo. Kaisuyo mo na. Sabi mo kayo Bigyan mo maliit ng lang para ulam yan. makakain siya ng ano. Kain ng gamot. Nilaglag pala. Pero may nandun sa kanya kahapon yung ano para sa tamol. Hindi ako sa kahapon. Ay, shoutout pala kay Maring. Kay Maring. Mamaya na to, tay. Ha? Ano? Mamaya na. Mamaya na Ay, siya. sabi ko, kumain siya ng gamot para makainom siyang kanin eh. Kaya pa ka. Ay, mamaya. Iba pala epekto ng sotangon sa ano. Mano yung ngipin niya raw? Shoutout pala kay Maring D. Yan. Yan po, Mars D! Welcome to Philippines. Philippines. Welcome home. Yay! Welcome back. Yan, mamimit na natin in person si Ma'am D. Yes. Abangan nyo po mga ka-business ha. So, makikita na natin in person si Ma'am D. Yay! Alright. Bong, Oh, ano sabihin mo sa mama ni Kayla at nanay niya? ako na bahala, te. Sa November pa yun. November pa ba? Uwi muna ako ah. Bakit? Ano ba yung meron sa November pala? Sabi daw yung birthday daw niya. Oo. Tagal ba nun? March. Ilang ano pa, ilang... Yun yung kasal niyo sa November? Kasal na talaga yun sa November. November, anong date? Pwede naman sabay. Ano? 3. November 3? Ano bang birthday mo? 18. Bakit November 3 ang napili mo? Wala lang, naisip ko lang na siya. Hindi pwede November 1. Ay, sasabay na lang sa ano? Sa... Das. Unas ba yun? Ang nga pala, unas ba? Gusto mo? Pwede na naman. Pwede, pero wala nagkakasalo, be. Kasi undas yun. Bakit, te? Bakit yun, te? Sige, November 3. Sigurado ka na, Tikay. Oo. Sure? Sure. Sure na to kayo, Bong. November 3. Okay ba sa'yo yun, kay Bong? Well, naman, huwag lang itatapat ko sa ano. Sa November 1. Huwag lang itatapat sa ano. Ganito sabihin mo kay mama niya na ano, para lang sa akin naiisip ko lang. Di mag-ano kayo ng buwan sa nanay niya, yun nga, plano niyo magpakasal ng ganung buwan. Tama ba, Ate Guy? Tama daw, Kuya Bong. O kaya, naisipin mo na habang ano tayo dito, nang sabihin mo, Kuya Bong, kasi ikaw ang makikipag-usap dyan. Kumbaga ikaw ang mamamanikan sa nanay niya, ikaw magpapaalam. No? Yun sabi ni Kayla ay November 3. Sasabi naman kasi na ano ako sa inyo. Oo. Grabe, may sagot na agad si nanay. O, ewan ko sa inyo. Hmm. Yun talagang nasa isip mo, nasasagutin ni nanay. Bakit? Kasi ano eh, kayo naman magsasama eh. Okay. Tama nga naman. So, para sa tingin mo, papayag si nanay? Ganon. Kahit naman siya. Basta na pag nasundo-an. Pagsama. So, hindi na gumago isip mo dyan? Hindi na. Hindi na. Sigurado ka? Oo, sigurado. Okay. Pachiching!
Good morning. Morning po. Magandang umaga po, Nay. Good morning po. Gawin natin yung Zelda. Nay, kaya gawin ko tuloy, Nay. Tara daw, tara. Ay. Ha? Hindi nagkakit namin. Hindi nagsalita. Pasensya na ha. Oo, pasensya na. Nay. Pwede nga raw. Pasok na daw. Eh, ba't nandito na naman to? Sige, sinilas niya, Nay. Good morning. Mm. Nagpatid po eh. Bakit? Ano bang ano niya? May kasalanan ba siya yan? Hindi, inaano ko wala namang maaano dito eh. Kasi pag natawag ako sa ospital wala siyang kasama din eh. Pasok po, akala ko papagamot. Ano po eh, gusto niya umuwi. Kaya hinatid na namin at saka may gustong sabihin daw sa si Bob. Kaya excuse mo na Upuan na ako na yung pukuri ko. Ay, alam mo, dadaan kasi umaano yan eh. Tumagay na. Sige. Baka binagay na po. Hindi, okay lang. Siya na yan, nandito kami kasi si Kayla gusto nang umuwi. Magpahatid. At Tiyo! bakit parang nagalit ka yata na yun na nandito siya? Ayaw mo si Kayla nandito? Hindi gusto ko, kanya lang, mag-ano muna siya. Ma'am? Kasi last naman lalis eh. Layas na naman? Ganon? May ginawa ba siya yung kasalanan nito? Kayla? May nagawang mali? Wala naman, kaya lang, siyempre, pagka walang ano dito, kasi hindi naman siya nagtutulong sa bahay. Hindi ka rin tumutulong sa bahay. Kasi pagka aalis kami ni Yiying, hindi na kami makalinis. Opo. Dahil nga, papa-opera ko yung ano ko. Pagdating namin, pag umalis kami, medyo alakabo. Pagdating namin, makapal yung alikabo. Hindi ba lang siya? Sabi ko nga, kanya ayaw kung ano eh. Ano nangyari Kayla? Ba't hindi? Akala ko ba tumutulong ka na rito kay nanay? Hindi. Hindi siya natulong. Hindi nyo naman siya kinakausap, sinasabihan, pinapayuhan, tinuturuan ba? Ganyan. Ano bang reaksyon niya pag halimbawang, Ayla, gano'n ba? Siyempre bilang nanay, nagbibigay ka ng paalala, instruction, ganyan. Ay, response alam niya? naman niya yun. Minsan gaya niyo yung damit niya, pinasabon ko dun sa kapatid niya ngayon, ang kalat. Sabi ko, pagka namang tutulong-tulong na. Kakain, iiwanan lang yung pinggan dyan. Ay, hindi mabuti yun. Kakain sa gabi, nahuhuli siya, yung kardero, hindi man lang babaran pagkakuha ng kanin. Hindi niyo po siya sinasabihan o inutusan, Kayla, tapos mo kumain, iligpit mo yan, linisin mo. Ganoon. Minsan sinasabihan ko, pag nagagalit na ako, hindi ka magalit na. Oo nga, kasi napapansin ko parang masama loob niyo, nanginginig yung dito mo na yung... Yun nga ganyan ako kasi high blood ako. Inom ka muna tubig. Kaiinom ko lang, kaya sabi Yung gamot sa akin. mo, yung gamot niyo po, yung tawag nito, yung maintenance, nakainom na kayo? Hindi pinagbawal muna sa akin. Ganon. Okay. Kaya Ibig sabihin na ano po ba, pag ganito si Kayla, hindi siya nakakatulong sa inyo po? Naku po, hindi. Gigising ng umaga yan lalabas, bibili yun ng pagkain niya. Pagkalabas, uuwi, kakain, lalaya siya naman. Nagagalit nga sa akin si Sandy. ito ka ano? Ate, baka ikaw may gusto pa sabihin. Kanya sabi ng anak ko si Sandy, nanay, pag pumunta nga yan kaya Mrs. Kabisnes, sabihin mo doon muna siya magbakasyon. Nakukonsumi ka niyan lalo eh. Sabi ni... Nung isang anak yung babae, yung sino? si Sandy. Okay. Sabi Okay na, ko- ayaw pala ni nanay na nandito ka. Sabi ko, ayan mo ka ako pagsasabihan ko si Papa Ding. Parang babakasyon lang din yung... Babakasyon. Hindi kasi ganito anak, makinig ka Kayla. Ito kasi ay pamilya mo.
At bahay niyo ito. So tama naman si nanay na dapat alam mo yon, gawain bahay. Pero alam niyo, dahil sa bahay, tumutulong siya kay mama ka-business. Nagluluto siya, naghuhugas ng pinggan. Pag ano na, kailangan mo siyang utusan talaga. Oo, inuutusan nga lang talaga. Yung tatawagin mo siya, kasi pagka hindi po siya talaga tawagin na, taga cellphone lang siya. Wala sa upuan niya, cellphone. Tapos may tulog, yan. Pero kung talagang kakausapin mo siya talaga, tatawagin mo, Kayla, ito, tara, ano tayo dito? Maglaba tayo, or magluto. O, kaya ito, hugas na tayo ha, gano'n. Ganun talaga siya. Tatawagin mo talaga siya, uutusan. Kanina siya nagluto ng itlog. Uutusan siya na. Pagka may pera siya, bibili siya ng ulam niya. Luluto niya dyan. Ang system mo lang, ikaw. Sabi ko, pag Hindi, umaga, namimigay naman ba siya? hindi, siya lang mag-isa niya. Ay, Siya lang talaga, Ala. siya lang. nasaktan naman ako dun. Kaya inaayaan na lang namin, total pera naman niya yung pinagpaguran niya, hayaan ko na lang sa kanya. Pero, ang sister, dito rin kumakain sa akin, dito rin kumaano ng ulam. Ang sa akin lang naman, Kayla, ay, alam mo yun, di ba ang tinuturo namin sa bahay, yung pagiging mapagbigay, no? Share the blessing. Tapos, yun nga, tutulong sa mga gawaing bahay. Ito, sarili mong pamamahay ito, tutusin. Anyway, Nay, sa akin naman po, ganito pasintabi sa inyo. Si Kayla kasi ay alam naman natin ang kondisyon, di ba? So, siyempre, kailangan pa rin natin ng pangunawa at mahabang pagpapasensya. Ganun na lang ang ginagawa ko eh. Ngayon, ang tanong ko, Nay, so sabi, si Kayla, ayaw mo na dito. Kaya ayaw ko, hayaan ko muna siyang mag-ano-ano doon, maglayo ba? Doon sa bahay. Pagdating naman dito naman siya nag-aano. Katulad ngayon, parang nabigla kayo na nandito kami. Sabi na, Oo, sabi ni Bo. kasi hindi naman namin pwede pilitin to na magstay sa amin kung ayaw niya. Ngayon, kung gusto niya, bukas naman yung tahanan namin. Hindi naman namin siya pagbabawalan. Yun lang naman ang amin. Kasi nga gusto niya mag-anap dito ng trabaho. Kaso na namin nung linggo si Cecil. Opo. Tumatanggap ka pa ba ako ng isang tauhan, Cecil? Kasi si Tayla, ibig yata pumasok sa'yo. Mag-ano ng bag. Ang sagot sa akin nung, kasi kaano namin sa reliyon namin, saan yan ito niya. Opo. Naku ate, hindi na kami tumatanggap. Ang tinatanggap namin, mga bata, hindi yung ganun may mga edad na. Kayla, paano Yung yan? gaya nito, dapat papasok ito 48, 43 na siya. Hindi siya nakuha. Ang gusto talaga, bata. Totoo yun kasi nung nakarang vlog ko, ayan, nagkausap nga kami at nasabi niya na uuwi daw siya rito dahil nga daw doon sa trabaho. Dahil mas malaki raw ang kikitain niya kumpara doon sa trabaho niya sa business house. Hindi. 250, 220 lang isang araw. Sumasahod lang 220. yung mga kasama namin. Sabi ko, magkano ang sahod ng mga kasama mo dyan, Cecil? 210, 30 lang, 9. Ito po kasi, binibigyan ni Mrs. Ka-Business, actually hindi naman sahod yun ng isang trabahador. Kundi parang allowance niya. Kasi, hindi naman siya talaga sumatotal na nagtatrabaho sa bahay Kumbaga, tatawagin lang naman siya kung kumbaga mas mahaba ang pahinga, mas mahaba ang hilata kaysa sa papakisuyuan mo. Yung pakisuyo namin kay Kayla, hindi naman bilang trabaho, kundi para maano yung energy niya. Yung isip niya. Yes, yung isip niya, pag napapansin namin, nakikita namin sa CCTV na nakamukmok. Cellphone lang siya pa Kaya nagsiselfone lang, aagapan namin para, Kayla, pakiano mo ito rito, magwalis-walis, ganyan. Kayla, kumbaga yung mga bagay na alam namin nagkakaroon din siya ng interes. Minsan sa paglalaban, nagkakaroon siya ng interes. Nagsasabi siya na siya magbabanlaw. Yung mga ganon. Yun lang. Pero yung ibig sabihin na
trabaho talaga, kasi may oras ng trabaho, hindi ka pwedeng magpahinga dyan na hindi oras ng pamamahinga. Di ba? Eh, walang ganon. Di ba, Kayla? Ba't nasama ang tingin mo kay nanay? Ay, hindi ah. Hindi ko yung nakikita, maano ang paningin ko, madilim. O paano ayaw ni nanay na nandito ka? Eh, balik tayo doon. Hindi naman po eh. Eh, siya na nagsabi, oh. Nagulat pa nga, bakit nandito ka na naman daw? O, di ba yun ang termino sabi ni nanay kanina? O, bakit nandito na naman yan? O, So, sabi nga ni Bong, nakasimangot si nanay, nakaskylan. natakot si Bong sa'yo. Nakalimutan ka rin eh. Natakot. Ikaw, Ate Criselda, anong masasabi mo po ba? Ano po bang, alam mo kay ate? Ay, Sige. ate, sige. Siyempre, ikaw ang kasama ni nanay. Ano po bang, Eh, wala siyang masabi dun sa kapatid niya, talagang ganun. Ayaw niya ng pagsabihan. hindi mo siya inuutusan o pinakikisuyan na ito. At sino ba mas matanda? Siya. Oh, ikaw nga pala eh. Kumbaga, alam mo siya ng responsibilidad sa bahay. Bilang ate. Sumusunod naman eh. Susunod yan. Sumusunod. Wala kang sinasabi sa kanya na, Kayla, itong labahan mo, laban mo muna bago ka ganyan. Hindi mo siya inaano yung... Kasi alam naman natin lahat na si Kayla nga ay hindi ganun ka-stable yung kanyang kaisipan. Nanay, pasintabi po, excuse po. Di ba alam naman natin na si Kayla hindi ganun ka-stable ang kanyang kaisipan, hindi katulad nyo. Di ba? Yung takbo ng kanyang pag-iisip. Kaya nga pinagtsatsagaan natin eh, para umigi. Ngayon, kung hindi tayo magiging ganun sa kanya, na tayo yung mag-a-approach, siyempre unang-una hindi niya mawari kung ay, dapat pala maghugas ako ng pinggan. Ay, kumbaga sa pamamagitan ng pag-uutos o pakikisuyo, yun, kami kasi, lagi kami nakikisuyo sa kanya eh. Hindi namin siya inuutusan na yung, Kayla magwalis ka dyan, gano'n, hindi. Kumbaga, Kayla, nak, pwede ba pakiwalis mo rito? Kayla, pwede ba nak, ikaw na magluto nitong itlog? Yung, laging magaan ang dating sa yung approach namin sa kanya. Yun lang naman ang akin. Sana, kung limbawa nandito siya, ganun din kayo. Susunod dyan. Susunod dyan. Pero kung hindi mo siya kikibuin, ay hindi talaga kayo magkikibuan. Kasi nga, meron siya something eh. Meron siya something. Pag kami kakain yan, tinatawag siya, Tala, kain na. Sasabihin naman niya, o sige, mamaya na. Tapos, gano'n siya minsan na eh. Tinatawag nito pagka ano, Tala, kain na kasi gusto namin sabay-sabay kami kumakain. Eh kaso nanguhuli siya. Ayaw niya nang kasabay kumain. Ano yan? Minsan pa naman yung ano yan, nagawin ko sa yung pinatakang papunta ko sa tenga. Kasi yung tenga ko nilinis namin tutuloy. Ang maraming tutulit tenga mo? Kasi libre ang pagpapagamot sa amin eh, dyan sa ano, libre. Kaya nga na libre itong mata kong operahan eh. Opo. Tapos ano, hindi ako nang nililis yung pamasahe. Kasi kung ano mabasa, parang Parang madilaw nga yung mata mo eh. Kaya parang magpa-check up ka mabuti. Parang may yung mata mo, hindi naman sa pag-ano, mga ka-business, parang ano mo yung signs ng hepa. Madilaw yung dito. Ganun mo nga. Yan, ganyan. Ano, dalawa. Oh, tingnan mo. Nay, tingnan mo. Hindi ko Ay, yung makikita. nga pala. Wala po palang mata mo, Nay. So ngayon, ganito. Kaya mong nandito na rin lang naman kami. Eh, may sasabihin kasi ito si Bong, isa pang pakay namin. O Bong, andyan si Nanay Seni. Ikaw nang pumamada sa gusto mong sabihin. Kung okay na kay nanay na maghihi ka na sana ako, te. O sige, okay sa akin yan. Ha? Ano? Hihi ka ayaw. Mamantikan. Hihi ka. Mamamanhikan. Nagkakanday utal-utal ka ngayon. Kanina tapang mo. Alam mo, Ano eh, gusto ko na rin siya magkapamilya para alam niya lahat ang sitwasyon ng buhay. may asawa o hindi ubuhay. Teka, sandali.
Hindi pa mamanikan ang pinunta natin dito. Ang pinunta natin dito, ipapaalam mo muna si Kayla kay nanay doon sa plano mo. Ano ba? Yung ano, Nay. Yung ako nang bahala. Yung ano, Nay. Pwedeng sa bahay mo sa tumira, Nay. Kung okay lang sa inyo, Nay. Hindi nga, uwi na nga ako dito eh. Sa ano nga yun eh. Sa November nga yun eh. Di ba sa November nga yun? Ba't ano bang mangyayari sa November? Sabihin nyo na kay nanay. Ewan ko Hindi, sa yun kanya. lang. Sasama na. Sa November. Oo. Eh hindi naman kami papayag na basta na lang kayo magsama. Ano ang magaganap muna bago magsama? Ha? Sabihin na. Ewan ko sa kanya. Bakasyon muna. Ha? Bakasyon muna. Yung sinabi mo kanina, yun, nasa vlog yun eh. Muna. Yung nasa vlog yun kanina, sa November 3 ka mo, anong magaganap? Oo nga, pwede nang makasama mo. O eh, sabihin mo kay nanay mo. Nasinig naman po ng nanay mo. Ganon, kasal agad. Siyempre, bago magpakasal ang isang tao, iniisip muna lang ang kanilang, ang ano yung dalawa. Hindi yung bawal, pagdating, kasal agad, eh hindi pa nyo nalalaman ang mga sitwasyon ng pag-aasawa. Kailangan ayusin yung dalawa, magkaintindihan kayong mabuti. Baka mamaya kung kailan kayo kasal, saka kayo Maghihiwalay. maghihiwala, hindi naman tama yun. At saka hindi pinahintulutan yun. Labag yun sa Batas. at saka sa batas ng Diyos. Kumbaga sa ano, yung mga sarili ninyo, inaano nyo muna kung talagang kayo'y tapat dalawa. Ano masasabi niyo ron sa sinabi ni nanay? Hindi yung basta agad kasal, basta agad ano. Eh maraming nagkakahiwalay ng ganyan, pakakasal, mga 1 linggo lang, 2 linggo, nag-aaway na, kakahiwalay na. Mahirap naman yung ganun. Ngayon ay merong sinabi sa akin si Bong, ako na po ang magsasalita kasi medyo nahirapan siya mag-explain. Nung nakaraan, sabi sa akin na ganito yung kanyang gustong ipahiwatig na kung pwede raw ay parang magsasama muna sila ni Kayla pero hindi niya pangingialaman, hindi niya Mag-live-in. hindi niya kukunin yung virginity kasi virgin pa raw si Kayla eh. Sabi niya, totoo ba yun ay? O bakit? Siya may sabi. Pero siyempre, kay nanay. Ngayon, kakausapin mo yung nanay ni Kayla kung papayag at magsasama raw muna sila sa isang bubong para magkakilanlan silang mabuti sa isa't isa. Kung compatible ba sila, yun ang ibig niya sabihin sa pahayag niya. At kung magkaigi, ay sa November 3 daw sila magpapakasal. Ganon. Kaya lang, sabi ko kako, ayan kasi ay lumalabas na live-in. Live-in yan. Kako sa amin, bawal yan. Kaya lang, andun yung katotohanan na hindi naman kami yung may katawan, kundi sila, di ba? Hindi tayo. Kung makikinig sila sa ating paalala at payo, salamat. Kung hindi naman, ay wala tayong magagawa. Buhay nila. At nasa edad na rin, pero andun yung katotohanan na kailangan talaga nila ng gabay, ng guidance natin, no? Kami bilang tumatayong magulang ni Bong, kayo naman magulang ni Kayla. Hindi ko alam kung pahintulutan niyo yung sinasabi nito ni Iskandor. Ikaw, ano bang ano mo? Bong, marinig ko yung sasabihin mo. Gusto ko lang sa bahay na siya eh. Para yung ano lang, para maano ko yung ano niya, kiss niya, galaw niya lahat. Kung marunong sa bahay, o hindi. Maglaba Oo lahat. nga, uwi nga muna ako dito. Ganun din naman kasi, pagkas doon. Teka po, saglit, may aso. Magulo yan si Bugi. Sabi siya ma. Sino yan? Si Bugi? Bugi? Bugi, pangalan Kasi ng aso Bugi, niyo? yung binigay sa amin niya, may pangalan na yan eh. Pangalan niya, Bogi. Bugi? May pangalan na yan. Bugi, manahimik ka dyan. Ang liit-liit mo pa naman. Ang liit nga ni Bugi, oh. Ang tapang ko man din. Ang matapang si Ang Bugi. tapang. Oo nga, matapang yung si Bugi. Kahit maliit. So, matuloy tayo. Okay lang, umusok ka dito na. Para hindi ka kita rin sa camera.
Kayla, bakit, may tanong ako, bakit uwi ka? Gusto pa ko muna dito eh. Kasi di pa ako sanay sa inyo eh. Ganon. Tapusin ko muna yung kasal ni Papa James. Ibig sabihin, hindi ka dadalo sa kasal ni Paps? Hindi ko na po alam baka nandito pa ako. Baka hindi naman siya makapunta dito eh. Ang gulo mo, Kayla. Baka hindi naman siya makapag-vlog eh. Hindi. Sa pag-vlog ni Paps, di ba nga, kaya ka nga sinundo di ba? Kumbaga, gusto nga ni Papa Dins na nandun ka sa bahay. Di ba nga, sabi nga namin kasama ka sa kasal. But ang nagtataka nga lang po kami sa kanya, bakit uwing-uwi siya? Oo nga na, hindi ako nagbibiro. Uy, Kaya hindi kami talaga napasugod po siya. dito. Oo, gusto niya mo Hindi ko rin alam na kasi nagme-merienda sila ni Papa Ding. Ay, ang ano sa kanya ni Papa Ding dito, Kayla, ako hindi nagbibiro sa'yo. Totoo ang sinasabi namin. Magsalita ka kung ayaw mo na sa amin, papayag naman ako. Sabi niya, kung gusto mo, mas lalong maganda dahil mapapagamot ka namin uli. Hindi siya sumasagot. Tapos nandun sa labas, nagme-merienda, yung pala sila Papa Ding medyo paalis na. Humabol din siya kasi nagalit ako eh. Ikaw na ka kung inaanuhan ang tao dito, ikaw pa ka ko ang ayaw sumama. Opo. Pwede ka naman kahit 3 linggo, 4 na linggo, matapos lang pwede ka naman mag-ano dito, tinatanggap naman namin siya. Kaya lang, nagtaka kung bakit isang araw lang. Naku, sabi niya, Parang meron siyang sa kanya nga, parang meron gusto siyang balikan doon sa tahian. Ay, gusto ka bang balikan na lalaki, Rod? Kasi di ba nga nabalanggit niya sa vlog na mag-train? Oo. Pwede, try ko. Yung lalaki? Oo, pwede naman Mga lalaki kasi nagtatayo dun eh. Naku, kailan magtigil ka sa sarili mo? Tigil-tigil Mga lang. asawa yun sila. Ha? Yung mga asawa. O bakit ka pa makikipag-ano kung may asawa na pala? Or friends lang. Naku, pag mamaya mapagdiskitahan ka pa ng mga yon, matukso pa yung mga yon, tapos madali ka. O di maanakan ka ng, hindi nasira pa yung pamilya ng mga yun, hindi naman sa Di ba kasi po, pasintabi sa inyo mga kabisnes, yung kasi ang nangyari sa kanya nung nakaraan, di ba, na kamuntikan na siya, na madali nung may asawa, nakatrabaho niya, di ba? Niligaw-ligawan siya, yung pala may asawa, Doon niya sa pagtitrain niya. sa pagtitrim. Yun, dun din. hindi niya sinasa ulo niya, sinasabi sa kanya. Ano kailan? Yung tungkol naman sa inyo ni Bong, para matapos na tayo, ayun Bong, anong sabi ni nanay? Ano mo na, ipasya nyo? Pumapayag ba kayo, hindi? Napayag naman, kaya lang, kung sila magli-live-in at gusto ni Bong na mag-live-in sila, nasa sitwasyon na nila yun. Kaya lang, ang inaano ko, magli-live-in sila. Mga bukas makalawa, andito na itong isa, uuwi naman. Kasi meron yan, may karanasan yan. Nakapag-asawa yan noon doon sa amin. Oh, 3 buwan sila nagsama. Ngayon, sa 3 buwan, po namanhikan sa akin yung mga magulang, yung mga tiyuhin. okay. Di na pag-usapan namin yung kasal, yung mga damit. Hindi yung pa ganito sa- ang sitwasyon niya, hindi pa. Hindi pa. Okay. Pero yung lalaki, napakatamad talaga. Manunood sa amin ng TV ng alas 12, ng tanghali alas 12 ng gabi papatayin. Di ako, wala akong kibo. Siya naghahanap buhay. Si Kayla. Nananahis. Nagkitirim siya rito sa Sampaguitang kasama yung 2 kapatid. Hindi ko naman alam na ganyan pala kakuklasit ng taong to. Tapos hindi nagtagal, yung pamilya na sa amin na tumira. Oh, Sabi ko, ano ba naman kako itong sitwasyon na ito? Hindi kako tama, kako yung ginagawa nila. Siya natutulog, yung babae naghahanap buhay, kumakayod. Darating yung
Hindi man niya masundo sa trabaho, natundo niya sa trabaho. Ngayon, nung umalis yung magulang, nung pag-usapan namin na lahat, nung umalis, sabi ba man sa akin, Nay, pupunta lang ako doon sa mga kaibigan ko para malaman nila na ikakasal kami ni Tayla. Pinayagan ko, alam nyo, hindi na umuwi, ilang buong hindi umuwi. Sabi ko, kung ayaw niya magpakasal, sana sinabi niya sa magulang niya, saka sa akin. Para alam ko, kung umalis man siya at hindi siya umuwi, alam ko ang ano nila. Hindi na siya umuwi. So yun ang parang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng depression. So ibig sabihin, may nangyari sa inyo nung lalaki, Kayla? Magkatabi silang matulog. Pero sa hindi naman daw siya inaano, basta magkatabi, magkayakap. May nangyari ba sa inyo na? Wala naman. Yung totoo. Hindi, wala. Yung totoo. Wala, ano lang, mga touch-touch lang. Kiss-kiss lang. Okay. Kanya parang nagkaroon ako ng ano sa... Phobia. Sa kanyang pag-aasawa niya. Tapos, may naligaw sa kanya ulit. Yung naligaw sa kanya, taga rito sa likod ng ano namin. Ano ba tawag yun? Tapos, nagsama yata sila. Nagsama sila. Yung palang lalaki, may asawa na sa Amerika. Si Valentino. Yung pala, yung lalaki na yung adik. Eh, nung gabi, sabi sa akin ng anak kong panganay, Nay, pumunta rito si Tayla, umiiyak. Bakit? Gusto raw siyang gawaan ng masama. Binibigyan pa raw siya ng pera na 500. Sabi nung ate niya, ginala pa ba? Sabi nung ate niya, hindi, tumakbo nga ako dito ate. Eh kasi kanya umano siya, darating na yung babae, pinalayas yata ng Valentino. Ayaw malaman yung Valentino, nakasama to sa bahay. Ang sabi sa kanya ng Valentino, Tayla, paglalaban mo lang ako pagluluto. Pero iba na pala ang nasa isip. Pero ilang buwan po sila nagsama, Nay? 1 linggo lang. Asan Yung Valentino na yun. Tapos, yung time na yun, Nay, nung hindi kaya may pinainom sa kanya? Bakit? Parang may atang pinainom. Kasi parang, Siya doon siya. doon na nag-start, Nay. Ang kanyang, Isip. depression niya, gano'n? Or yung nagkaroon siya ng ganyang sakit? Dahil doon sa Valentino or Ano, nung iwan siya ng unang kalibin niya, parang na-depress na yan, ayaw na magtrabaho. Layas na layas kung saan pumupunta, galit na galit yung anak kong bunso eh. Doon siya natutulog sa bahay ng mga trabahador sa mga ginagawa na yun. Siya ang parang nagtataong tutulog. Eh mula nung anong anak kong lalaki, naglayas yan ng mahigit 1 taon hindi namin nakita. Naglayas talaga siya. Nung maglayas siya, sabi nung apo ng mister ko, Tita Senin, nakita namin si Tayla nandun sa paradahan ng bus, ng jeep, nakaupong gano'n, nakatalakbong daw ng kumot na itim. Puntahan ninyo, sabi niya, pauwiin ninyo. Naku, hindi ka ako sa amin uuwi. Hinatid yung barangay. Barangay ang kumuha, hinatid sa amin. Barangay talaga. Yun yung talagang depressed na na siya, nagkaroon na ng problema. sila man talaga nung isa. Pakalawa, dahil meron na siyang depression, gano'n. Ayun, so... Saka, nung magkaganyan siya, dahil siya nalayas, kung ano-ano ginagawa niya, yung anak kong panganay, dinala namin siya sa mental. Siya po? Oo, dinala namin. Ang pending nga lang, binigyan kami ng papel, sabi, tignan nanay natin to kung talagang merong siya. Eh, nakasulat siya lahat. Nasulat niya yung buong pamilya niya. Ngayon, tinignan nung nurse doon. Eh, hindi naman pala nanay lang niya yan, depression lang na sa paglalayas, pagod, gutom. Yun. Kanya yaan, nauwi sa amin noon. Kung hindi pa barangay ang nagbalik sa amin, naglalayas kasi siya saan siya pumupunta eh. Hinahanap nung apo ng mister ko. Sabi niya,
hanapin mo Lola, sabi nga, hanapin mo tita, sabi niya. Eh wala ka ako dun eh. Ay pag ano lang yun, pag gabi lang nandun. Sabi nga, eh ang labo ka ako ng mata ko kung hahanapin ka ako namin yan. Sabi ng anak ng lalaki, Nanay, yan si Tayla, alam ang pupuntahan yan, alam ang aanuhan yan, kaya huwag ka masyadong mag-isip. Hayaan mo barangay magdala sa kanya dyan, tiyak hindi siya makakaano. Tama nga, barangay ang nagdala sa amin. So yun ang didibdib mo pala, Kayla, nung iniwan ka ng una mong yung Si papakasal. Aaron. Papakasal sana sa iyo. Okay. Eh ngayon, gano'n ka naman kadesidido na sa November 3 ka mo? Ikaw, nagsabi kasi siya nagsalita. Siya rin nagbigay ng petsa, November 3 daw. Eh, binibiro nga ni Mrs. Ka-Business, hindi pa November 1. Eh, November 3. Eh, gusto niya, November 3 daw, makasal sila. Ikaw, Bong, okay ba sa'yo yun? Ha? Siya nagsabi ng peke. Kaya nga, pero ikaw, Okay naman. willing ka bang pakasalan si Oo. Kayla? Oo naman. Pero siguro, kung susundin nyo yung payo ko, ito yung aking payo sa inyong dalawa. Huwag muna kayong mag-live-in. Una-una kasi, mga business, bawal yun sa ano yun. Ayaw Bawal sa pagiging Kristiyano Ayaw yun. din ni Paksyon na... Oo. Kasi may malalabag tayo eh. Kasi pagka halimbawa pinayagan namin, hindi parang kami na rin ang nag-tolerate. Di ba, Nay? Maganda. Sa kabila ng alam nating masama at bawal nga bilang Kristiyano, mali. Tapos, itutolerate natin. Ngayon naman, ang iniisip ng ibang mga viewers, hayaan mo sila ka-business kasi para malay mo, dyan na yan sila magkasimula ng mag-grow. Eh, ando na tayo. Mga ka-business naming minamahal. Ganito na lang. Halimbawa, gusto nilang magsama nga, doon talaga sa bahay, di sa bahay natin. Oh, hindi po pwede doon sa bahay namin. Doon sa bahay mo, Bong. Doon kayo Doon kayo mag-umpisa na sarili niyong buhay. Ngayon, andun pa rin yung pagka-guide natin. Ngayon, yung sinasabi niyo yung November 3, doon sila magpakasal. Kumbaga, Hindi, doon, bago sumapit yung November 3, mag-final decision kayo kung itutuloy nyo ba ang pagpapakasal o hindi. Di ba? Kasi doon yun na makikilala ang isa't isa eh. Ang amin lang pangahawakan, Bong, huwag mong pangingialaman si Kayla. No? Yun ang aming pangahawakan. Ikaw rin, Kayla, huwag kang papayag na magpangialaman ka ni Bong. Ha? Ikaw pa naman minsan, pagka hindi nga ako kinis eh. Ilan taon na ba ito si Bong? 45. Po. Siya naman, 42. Eh ako nung ganyan ako na Na ano, Nay? nililigawan ako ng mister ko eh. Oh, ganong edad? Hindi, ang bata naman ako, mga 22. Yung kasama ko, 50 na. May edad na talaga, pero bago kami, nag-live-in kami, pero ako, ang katabi kong matulog, yung biyanan ko. Siya doon sa tatay niya. Hindi kami tatabi. Nandun kami sa tatay niya eh. Kung ano yung ginagawa ng biyanan ko, ginagawa ng mga ano ko, tumutulong talaga ako. Tapos yung biyanan ko paggabi, nagluluwas siya ng mga paninda kasi marami nga purutas doon. Gagawin niya, sasabihin sa akin, anak, samahan mo nga ako sa bayan. Magtinda tayo. Sumasama talaga ako, kain-kain yan, oh. Nakisama akong mabuti sa kanila. Opo. Tapos nung siguro, mga ilang namanhikan yung kasama ko sa nanay ko, nagpalipas muna kami ng isang bago kami nagpakasal sa West lang. Pero mabait siya kahit matanda na siya, hindi siya aregrado niya mga anak ko. Hindi ko naghahanap buhay kasi may tindahan sila, may mga tinda silang mga gulay, yun mga po yung tatay ni Kayla po. Oo, yun ang tatay nila. Ilan po nag-anak niyo sa kanya? 6. Talaga, 6. Isa lang ang lalaki, 5 silang babae. So, payag po kayo, Nay, na mag-live-in sila ng ilang buwan bago sila ikasal. Tama po ba? Kung payag daw, Bong. Ayun po mga kabisnes, para sa kalinawan po, si nanay po ay
yun nga, mas gusto pa ni nanay na muna mag-live-in na para makilala nila sa isa, tama ko ba? Mag-ano muna, kung talagang Mag-ano na? sila. Ako, Mag-ano muna? magkakakilalan. Kakilala mo na mga ugali nila, mga isip nila. Kung talagang mahusay silang magdala ng kanilang pamilya. Mag-anuhan muna sila, mag-anuhan ba yung magkilatisan ng ugali, ng... Yun ba yung gusto mo din, Kuwebong? Ikaw, Kayla. Opo. Yan ang gusto niyo, bago kayo magpakasal. Saka kung sakaling hindi man siya mag-game, pwede siyang dumalo sa bahay. Bukas ang pinto. Okay lang po, Nay. Oo. Kaya, Sinong dadalawin si nanay, si Kayla? scan na, siyempre. Hindi na, tulad dito. Yun nga po, pinapaalam ni Bong. Kaso naman si Ate Kayla, ang gusto niya November muna daw. Ang gusto nito ni Kayla, dito raw muna siya. Paano to? Iwanan ko na muna ito sa'yo. Eh kaso, ano ba, paano sila magkakaano ng dalawa kung ganun ano? Pagbalik doon. Kailan ka babalik? Hindi ko lang alam kung kailan. Kung kailan ka susunduin. Opo. Basta ang gusto mo lang muna ngayon, umuwi ka rito. Opo. Pero sinabi na ni nanay, Excuse me po, excuse me po. bakit ba? Baka ano. Brate! Ayan. Huwag na maingay. Huy! Huwag kang mamaingay. Kabugi. Ganito, Bong, may sinasabi si nanay. Kung gusto mo raw ng ganong siste, pwede rin daw kayo rito. Meron daw kayo rin matutulugan na ni Kayla. Tama ba ako, Nay? Oh, open daw si nanay dito. Okay lang po, Nay. Okay lang po, Nay. Pwede ka raw pumunta rito. Parang dumalaw na, ganun. Ayun, kung gusto mo, mag-stay ka ng 3 araw dito para magkaano ang kanyang dalawa. Maayos ang isip niyong dalawa. Kumbaga sa inaano niyo mga sarili niyo. Kung talagang kayo. Kasi gano'n ako noon, nag-live-in kami ng mister ko. Eh, saan matutulog si ate, Yayeng. Jing? Ako matutulog doon sa kwarto kasi. Kung gusto ba nila. Dito Tatabi kasi. silang tatlo doon. Hindi, kasi siya, ayaw niya pumasok matulog sa kwarto. Payag ang tatlo kayo doon? Dito, gusto Saan niya mo Tayla. Eh, nakakaya naman yun. Nag-ano sila tapos Nag-ano? Nag-tulog ako mayroon ng Nag-ano? Hindi kasi alam naman yung ano. Mapatingin ka? Baka may ginagawa silang ano doon. Tapos ako. May ginagawang... Hindi maganda. Hindi may asawa yan, iniwan niya eh. Nakakaya din yan. Kasi Hindi niya nagustuhan ugali ng asawa niya. Ayaw mo. Ayaw daw ko. Okay lang siya. Okay lang Eh sa kung akin. dalawa na lang kayo magkatabi. Hindi, dalawa kayo ni Kayla magkatabi tapos si Bong dito lang sa labas. Kayo na, saan ba kayo tulog dito sa Dito labas? sa loob. Pagka pag medyo dito sa loob, sa labas. Hindi, ganito paano? na lang, Nay. Si Kuya, parang syempre, si Kuya Bong, dito na lang sa sala, tapos kayo ng girl sa loob. Pwede naman, di Okay ba? lang sa akin. Okay lang sa akin. Para maayos ang mga sarili. Nay, ano yung final na sabihin mo kay Bong? Ang sasabihin ko lang sa kanya, kung talagang gusto mong mag-live-in kayo ni Tayla, di uuwi ka ngayon. Pag bumalik ka rito, magdala ka ng mga 3 damit mo. Para kung gusto mo naman uling mamasyal doon ka lang iset ka business, ubra. Tapos babalik ka din dito. Ganon ang sitwasyon sa inyo. Kaya ka? Ayaw doon. Ayaw doon. Go, Kay. Mapahigin na po si Kayla. Ila ka business? Ha? Ila ko yung business? Hindi, dito nga. Oo. Hindi, ang gagawin daw ni, sabi ni nanay, dito Ate Kayla, paliwanag ko sa'yo ah. Ang sabi ni nanay, kukuha si Kuya Bong ng 3 pares na damit, dito siya mamalagi sa inyo, na halimbawa, 3 araw din, nandito siya, dito kayo. Kumbaga para magkakakilanlan, tama ko ba, Nay? Oo. O ngayon, halimbawa kung si Kuya Bong naman nagdesisyon naman minsan na pumasya doon sa amin, Oo. pwede. Pwede ka rin kasama. Yun. Okay naman sa'yo yun. Okay naman yun. O di, kung gusto niyo lang, kunyari, umistay sila sa inyo ng 3 araw, ubra. Pag gusto naman ni Tayla umuwi dito, isama niya si Bong. Yun. Yun ang gusto kong maano sa kanila. Ayun, Bong. Para kung Tingnan mo. sakaling ikasal sila,
maayos na yung pag-iisip nila. Dahil kasi kung ikakasal siya, sabihin nyo isa, ay ayaw ko muna sa susunod na. O paano sila magkakaanuhan ng silang dalawa ng isip nila.